Jesus. Thank you, God Almighty. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Pigit po natin ating mga mata, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Dakilang Ama na nasa langit, Panginoon, patuloy po kaming humihingi ng iyong awa at habag sa gabing ito, dakilang Diyos. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyo bago ang gawain ito, Panginoon. Ama sa langit, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawain mo. Lord, ikaw ang manguna sa aming kalagitnaan. Ipuin mo ang bawat puso ng mga makikinig, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan sa gabing ito at patuloy nga po na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Ama sa langit, maraming salamat po sa iyo. Sumayo ang walang hanggang papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. And all say Amen. Bago po tayo mag-umpisa, batiin niyo po muna inyong mga katabi, mga kapatid. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay makikita po sa mga awit 147 verse 3 hanggang 7. Pero ang pagtutuunan po natin ng pansin ay ang verse 3. Basahin ko po sa inyo. Kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Kaniyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa mundong ito, mga kapatid, na ating ginagalawan, maraming mga bagay ang nasisira. Amen po ba? Hindi lang po ang mga bagay, ang mga bagay nasisira sa mundong ito nating ginagalawan. Una po ay ang mga gamit sa bahay. Mga gadgets. Na kung titingnan po natin, ito po ay may halaga pa. Kahit sila po ay sira na. Kasi meron naman pong tao na marunong mag-ayos ng mga bagay na yon. Amen po ba? Meron pong manggagawa ng isang bagay na nasira, gaya ng mga gamit sa bahay o mga cellphone o ano pa man ang nasira. Meron pong tao na marunong gumawa at marunong mag-ayos ng bagay na yon. Ngunit ang nakakalungkot po sa marami, ayaw po nilang magsayang ng oras. Ayaw po nilang magsayang ng oras upang ipaayos yung bagay anuman ang nasira sa kanila. Kaya mabilis po silang pumupunta po sa bilihan para bumili ng bagay kung anuman ang nasira sa kanila. Mabilis po silang magdesisyon kung anuman ang mga bagay na nasira sa kanila. Gayon din po, mga kapatid, sa espiritual na kalagayan. Bilang tao po, bilang naglilingkod sa ating Panginoon, tayo rin po ay may kasiraan. Hindi po tayo exempted, como Kristiyano po tayo, hindi po tayo exempted. Tayo rin po ay may kasiraan. At tayo rin po ay may kahinaan. Ang nakakalungkot lang po, mga kapatid, ay gaya po ng isang gamit, na kapag ang isang Kristiyano o isang tao ay nakaranas ng kalungkutan, pagkasira, ano po ang kanilang ginagawa? Mabilis po silang nagde-decide na hindi na umattend. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay may pinamagatang fixing a broken heart. Pagsasaayos ng pusong
nasira, pusong nawasak o pusong nadurog. Sabihin niyo nga po sa inyong mga kapatid, nadurog na puso. Mga kapatid, wag niyo po akong tutulugan na. Praise God. Ano po ba ang ibig sabihin ng nadurog na puso, mga kapatid? Ang isang durog na puso, ito po, nakakapangyari po kung bakit nakakaranas ang isang tao ng pagkadurog ng puso dahil sa nasira na yung pagkatao. Nasira po niyang pagkatao, it means hindi po ito yung nangangahulugan na ang trabaho mo ay hindi maganda, hindi po. Kundi ito po ay nangangahulugan na nakagawa siya ng isang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Kung kaya't nakapangyari yung bagay na yon na siya ay nakaranas ng pagkawasak. Pangalawa po, emosyonal na pagkasira. Emosyonal. Ang isang tao po, mga kapatid, ay ma-emotion po yan. Madalas po bilang isang tao, isang Kristiyano, na kapag tayo po ay nakakaranas ng kalungkutan, sobra po yung emotional. Na kung titingnan po natin bilang isang Kristiyano, mga kapatid, ay hindi na po tama hindi po dapat yung bagay na yon, di po ba? But nakakapangyari po yung bagay nun kasi po pinapayagan niya po sa kanyang puso yung bagay na yon. Kaya po siya nagiging emotional. Na kapag sinabihan mo, kapatid, kamusta ka na? Eto, baka hindi na ako umatin sa Sunday. O bakit, mga kapatid? Basta, hindi na ako ate. Mga ganong bagay po. Very emotional po ang isang Kristiyano. O ang mga tao. Kapag nakausap mo sa labas, nag-follow up ka, may mga ganon din pong mai-encounter. Pangalawa po, pangatlo po, nasaktan na damdamin. Sobrang, nakaranas po siya ng sobrang sakit ng kanyang damdamin dahil sa pagkawasak ng kanyang puso, sa pagkadurog ng kanyang puso. Ang isang gamit po, mga kapatid, kapag ito po ay sira na, ito po ay wala ng halaga, di po ba? Nawawalan na po ito ng halaga. Yun po doon po yun sa may-ari. Pero kung isipin po natin, ang isang bagay na maaayos pa naman, ay may halaga pa po. Kung bakit nyo po binili yung bagay na kasi nagandahan po kayo at may halaga sa inyo. Pero, mabilis po tayong nagdedesisyon na ito ay itapon or itambak na lang. Kung kaya't, nakakapangyari kapag ang isang bagay ay wasak na, sira na, at itinambak na, nadudumihan, naaalikabukan, may tendency na po isipon po natin na itapon na lang yung bagay na yun. Gayon din po sa espiritual na kalagayan. Napakahirap po sa isang Kristiyano ang makaranas ng pagkawasak. Kasi po ang tingin niya po sa kanyang sarili, hindi na po siya makakapag-move on. Minsan po, mga kapatid, isipin po natin, sa akin po may tanong lang po ako sa salitang okay. Sige po, pag-aralan po natin ang salitang okay. I'm okay. Kapatid, kamusta ka na? Sister, I'm okay. Pero deep inside, hindi siya okay. Di po ba? Base po sa aking karanasan, nung ako po ay nasa Kuwait, pag tumatawag po yung family ko, lalo na po yung anak ko, Mama, kamusta ka na dyan? I'm okay. Pero hindi nila alam kung ano yung nararanasan ko doon. Kasi ayokong makaramdam sila ng kalungkutan at pag-aalala. Wasak na ako. Alangan sabihin ko, wasak na ako dito. Di po ba? Kaya ano po ang tendency na isasagot? I'm okay. Sabi na pastora, oh sister, kamusta ka na? I'm okay, pastora. Praise God, salamat sa Panginoon, I'm okay. Makakapangyari lang po, mga kapatid, na masasabi nating I'm okay talaga kung ang ating buhay, ang ating pagkatao ay ilalapit natin sa ating Panginoon.
masasabi mong okay ka talaga. Hindi ka nagsisinungaling. Kasi doon yun nakapaloob eh. At kinakailangan natin, masasabi natin na okay talaga tayo kung makakaranas tayo ng kabuuan na nagmumula sa ating Panginoon. Paano po makakapangyari na tayo mabuong muli, mga kapatid? Di po ba? Paano po? Kung patuloy nating papayagan ang ating sarili na makaranas ng mga gayong bagay na nakakadurog ng ating mga puso, nakakawasak ng ating mga puso. Praise God. Sa salita ng ating Panginoon, may mga karakter dito sa Biblia na nakaranas din po ng pagkawasak. Kahit po yung mga righteous people po. Nakaranas din po ng mga pagkawasak. Unang-una na po doon si Job. Di po ba? Unang-una po si Job. Alam po natin kung ano kasaysayan ni Job. Nung nawala po ang kanyang buong pamilya at ginamit ni Satanas ang kanyang asawa, na siya ay tuksuhin na sumpain ng Diyos. Napakahirap po sa kanya yung mga kapatid kasi mahal na mahal niya ang Panginoon. Tapos utusan po siya ng kanyang asawa, sumpain mo ang Diyos o mamatay ka. Kaya nakaranas po siya ng kalungkutan, matinding kalungkutan. Matinding pagkawasak ng kanyang puso, nakaranas po siya ng bagay na yun. Nakaranas po siya ng bagay na yun. At wag po nating sabihin, kung titingnan po nyo yung mga katabi ay pangiti-ngiti lang. Pero sa kanilang mga puso, wasak na pala deep inside. Wag po nating sabihin bilang naglilingkod sa Panginoon na tayo ay hindi nakakaranas ng pagka-broken. Wag po nating sabihin yung bagay na yun. Kasi po, malinaw po na sinasabi sa salita ng Diyos. Romans 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Di po ba? Kaya hindi po natin masasabi na tayo hindi nakakaranas ng brokenness. Hindi po natin masasabi na tayo hindi nakakaranas ng kalungkutan. Hindi po natin masasabi na tayo hindi nakakaranas ng mawasak o ng ano pang bagay nakakapag patamlay sa ating espiritual na kalagayan. Kasi nga po sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit ang righteous people nakakaranas niyan, mga kapatid, ang mawasak, mabroken. Kahit si Pedro na alagad ng ating Panginoon, na isang matuwid na alagad ng Diyos, malapit sa puso ng Panginoon. Pero ano sabi niya? Ayaw kong gawin, pero aking nagagawa. Excuse me, mga kapatid. Ayaw gawin ni Pablo, pero iyon ang kaniyang nagagawa. Gaya din po yan ng bawat isa sa atin. Kung anong ayaw natin, yun po ang ating nagagawa. Di po ba? Sino po ba rito gustong malungkot palagi? Sino po ba rito yung gustong manamlay ang kanyang espiritual na kalagayan? Wala po. Praise God. Ang Panginoon Jesus din po ay nakaranas na mabroken, mga kapatid. Nung ang kanyang kaibigan na si Lazaro ay namatay, siya ay tumangis. Siya rin po ay nakaranas ng kalungkutan nung namatay ang kanyang kaibigan. At kung tayo po ay manunood ng mga balita sa kung saan dito sa ating mundo, kahit saan po dyan tayo tumingin, lahat ng tao ay makikita natin sila ay mga wasak. Brokenness is everywhere, mga kapatid. Kahit saan ka tumingin,
sa balita man, kahit saan, gaya nga po nung nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, sa Kongreso. Nagkakagulo po sila doon. Why? Because of brokenness. Because dahil sa kasalanan, gumagawa sila ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, kung kaya't sila po ngayon ay nagkakagulo. Gayon din, ang brokenness po ay kahit saan nyo po makikita yan. At ito po mga kapatid ay nakaka-alarming, nakakabahala. Praise God. Nakakabahala po mga kapatid kapag ang brokenness ay nanatili sa ating mga puso, nanatili sa ating mga buhay. Nakakaabahala po ito. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi alam niyo po ba, ang result ng pagiging wasak o durog ng isang Kristiyano, ito po ay kakikitaan mo ng pagiging arugante, ng pagkamayabang. Tuwing kakausapin mo siya, kala mong napakarami niyang alam. Di po ba? Then, yung pride. Ito rin po yung nakapaloob sa brokenness. Pagiging magagalitin. Kapag ang isang tao ay magagalitin, siya po ay, asahan niyo po na siya po ay wasak. Siya po ay may kalungkutan sa kanyang puso. Siya po ay may dinadalang problema sa kanyang puso. Madaling matisod. Kahit konting bagay na lang nasalitain mo, tisod na siya. Bilang isang Kristiyano na naglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan po natin ng tulong ng ating Diyos. Kung walang tulong ang ating Panginoon, hindi po tayo mabubuo. Wala pong kabuuan ng ating pagkatao kung walang tulong ang Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, ang Diyos hindi lamang Diyos ng pag-ibig. Hindi lamang Diyos ng kahabagan, pagtitiis, kundi siya din po ay Diyos ng kagalingan. Hindi lang pong kagalingan ng ating sakit at karamdaman, kundi kagalingan ng ating kaloob-looban. Gayon po siya napakabuti. Gayon niya po tayo minamahal. Nais niya po na mabuo ang isang taong wasak na. Kailangan ng isang Kristiyano ng kabuuan at ng tulong ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba mga kapatid, mahirap maging pastor. Kahit hindi po ako pastor, alam ko mahirap maging pastor. Mahirap din po maging leader. Bakit po ba? Bakit ko po ba nasabi yung bagay na yun? Kasi po, nasa inyo po yung tingin ng tao, ng mga member. Pastora siya, bakit siya nagkakasakit? Pastora siya, bakit siya nalulungkot? Pastora siya, bakit siya nakakaranas ng pagkawasak? No. Leader siya. Bakit ganun siya magsalita? Madali siyang matisod. Pag sumaway siya ay mabigat. Tayo po ay tao lamang mga kapatid. Tayo po ay may kanya-kanyang kahinaan. At ang kahinaang yaon ang nakikita ng mga tao para sila ay bumagsak. Hindi ko mo pastor o leader, hindi na po nagkakamali mga kapatid. Wala nga pong perfect, di po ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya, wag po nating sabihin sa gabing ito, Sister Lynn, hindi sa aking message mo. Kasi hindi naman ako broken. Praise God, salamat sa Panginoon, hindi ka nakakaranas ng pagka-broken. Hindi ka nawawasan, hindi ka nalulungkot, hindi ka nakakaranas na madurog. Salamat sa Panginoon, kapatid. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang brokenness ay kahit saan, kahit dito po sa church. Nakakapangyari ang mawasak ang ating mga kalooban, ng ating puso. Kahit nga po sa literal na kalagayan, tingnan po natin yung dalawang taong nagmamahalan, di po ba?
Nakakaranas din po sila ng mabroken, lalo na kapag hindi sila magkasundo sa ugali nila. Kahit mag-asawa na po yan, kahit kasal na, nakakaranas pa rin po na mabroken. Praise God, salamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga po, tayo po ay may kanya-kanyang kahinaan. Ngunit purihin po ang ating Panginoon. Kung kakikitaan po tayo ng ating Diyos ng pagpapakumbaba sa gabing ito, tayo po ay iaangat ng ating Panginoon. Ano ang sabi sa mga awit 34 verse 4? Ang sabi po rito, aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking katakutan. Verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may mga bagbag o nagdurusang puso at inililigtas ang may pagsisising diwa. Tingnan niyo po yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung hahanapin lang po natin ang ating Panginoon, kung hahanapin lang natin ang tagapag-ayos ng ating nadurog na puso, nariyan lang po siya, mga kapatid. Ililigtas niya tayo. Ililigtas niya tayo sa lahat ng ating katakutan. Ililigtas niya tayo sa lahat ng problema o anumang pagsubok na gumagawa sa ating mga buhay. Ang Panginoon ay matuwid. Hindi po siya sumisira sa kanyang pangako kahit minsan. Naalala ko nga po yung kwento ng footprint in the sand. Di po ba? 4 yung paa doon na naglalakad kasi yun ang Panginoon at yung isang lalaki. Pero nung time na nakaranas na siya ng pagsubok, ano ang kanyang sinabi sa Diyos? Panginoon, bakit mo ko pinabayaan? Bakit yung aking mga paa na lang ang nandun sa lupa, sa buhangin? Pero anong tugon ng Panginoon? Anak, sabihin sa atin ng Panginoon sa gabing ito, anak, Alicia, Bernadette, hindi ka nag-iisa. Kung bakit 2 na lang yung paa dyan sa buhangin ay dahil karga-karga na kita. Isipin po natin ang kabutihan ng Panginoon, di po ba? Nung ginagawa ko po yung mensahe ito, iyak po ako na iyak kasi po, hindi lang po sa inyo to, para higit na higit po para sa akin yung mensahe ito kasi po, kaya nabuo ko po yung mensahe ito dahil sa mga naranasan ko rin po. Based sa experience ko po. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi sa time ng alam niya na madadown ka na, hindi ka na makaka-move on. Ang kamay niya ay laging nandiyan. Hallelujah, Jesus. Dito po sa ating teksto, 2 po rito yung sinasabi ng Panginoon. Kaniyang pinagagaling mga may bagbag na puso. At tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Sugat at bagbag na puso. Pusong wasak, natamo nilang sugat, but God healed us. Kung ipipix lang po natin ang ating Panginoon, ang ating mga mata sa Panginoon, at pumayag tayo sa gabing ito na ma-fix kung ano man ang nasira sa atin. Si David nga po na isang malapit sa puso ng Diyos, nakaranas din po ng pagka-broken. Pero, nandun pa rin ang pagsisisi. Inangat pa rin siya ng Panginoon. Kahit gaano po kalaki ang ating nagawang kasalanan, huwag po tayong mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Yung mga disciple nga po,
nung time na ang Panginoon ay nagpipray, sila po yung mga tulog. Why, mga kapatid? Because of brokenness. Dahil sila po ay nakakaranas ng mga mawasak, madurog ang kanilang mga puso. Kaya, napapayagan nila ang kasalanan na pumasok sa kanila. Kaya sa time ng pagpipray ng Panginoon, tulog sila. Kaya sa time ng problema, tukso, madali silang ma-down. Di po ba? Come to Jesus. Especially in your brokenness. Lumapit po tayo sa Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Kung alam mo sa iyong sarili na ikaw ang tinutukoy sa mensaheng ito, lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, ang Panginoon po tapat sa kanyang pangako. Makakaranas po tayo ng kaaliwan, mararanasan po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. At kung nakakaranas ka man po ng brokenness, i-give off natin yung mga bagay na yon. Iabot natin sa Panginoon. Panginoon, sa ganitong bagay ako laging nawawasak. Tulungan mo ko. Alam mo ang aking kahinaan. Ibigay natin sa Panginoon yung bagay na yun. Kasi kung hindi po natin ibibigay yung mga kapatid, mananatili po tayo sa gayong kalagayan. At ano mangyayari? Makakaranas po tayo na mag-decide na hindi na maglingkod sa Panginoon. Kasi po, ang brokenness po yan, nakapalo po din ang kasalanan. Bakit nakakapangyari yung ganong bagay? Because of sin. Na napayagan mo sa iyong puso, kaya ka nakaranas ng ganon. Praise God. Salamat sa ating Panginoon.